Happy Friday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta po muli ang ating mga paggising? Kumusta ang biyayang kaloob ng buhay at lakas ng Panginoon sa atin? Sama-sama nating pasalamatan ng Panginoon sa ating pong pagsisimula muli ng ating umaga sa pamamagitan ng ating online morning devotion. Saan man kayo naroon, sa lugar, sa ibang bansa, tayo po ay sama-samang pagbulay-bulay ng kanyang mga banal na salita sa paksa na ating tatalakayin, ang imbitasyon ng Diyos. Ang ating pong batayan talata ay ating mababasa sa Romans 5:1 at Romans 10:13. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Para po sa mga Hudyo, ang maliligtas ay iyong taong matuwid. At sino ba ang taong matuwid? Ang matuwid ay iyong nakasusunod sa bawat hinihingi ng kautusan
Wika sa Romans 10:5. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Batay sa paniniwalang ito, hindi lamang mahirap maligtas, halos imposible ang maligtas. Sapagkat sino ba ang maaring makasunod sa kaliit-liitang hinihingi ng kautusan? Based on belief, salvation is difficult and remote. Napakahirap at napakalayo. Sa kabilang dako, sinabi sa Romans 10:8b na salvation is easy and near. Malapit, madali. Ang wika nga dito, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. That's how near salvation is. Bakit hindi madali at malapit ang kaligtasan? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi nakasalig sa pagsunod sa kaliit-liitang hinihingi ng kautusan tulad ng paniniwala ng mga Hudyo. Ang kaligtasan ay nakasalig sa personal na pananalig kay Kristo bilang Panginoon na ipinapahayag sa pamamagitan ng patutuo ng kanyang muling pagkabuhay. Wika nga po sa Romans 10:9, kung ipinapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay nakasalig sa biyaya o kagandahang loob ng Panginoon Diyos na bunga ng pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay at kaligtasan. Siya ang ating ngayon at bukas. Ang wika nga po sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid at mga kaibigan, hindi totoong matuwid, ngunit itinuturing tayong matuwid ng ating Panginoon Diyos dahil sa ating mga pananampalataya kay Kristo. Tunay po yun sapagkat tayo ay tunay na makasalanan at ang ating pagiging matuwid ay ayon sa biyaya ng ating Panginoon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa aksyong ito ng ating Panginoon Diyos, nagiging karapat-dapat tayo sa kaligtasan. Ang aksyong ito ng ating Panginoon Diyos ay tinatawag na justification by faith. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po ng justification by faith, kailangang magpatuloy ang isang mananampalataya sa paglagong espiritual na tinatawag na sanctification. Nagpapatuloy siya sa pagiging banal sa pamamagitan na rin ng pagkilos sa kanyang buhay ng banal na espiritu. Wika nga po sa Matthew 5:48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Kailanman mga kapatid at mga kaibigan na hindi tayo magiging perpekto sapagkat ang Diyos lamang ang perpekto. Ngunit maaari nating pagsikapan ng isang buhay na patungo sa perfection. Kaya nga sinabi ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa Philippians 3:12-14 ay ang mga ganitong pangungusap. Hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit sa isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan, ay sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit.
Kaya naman po tayo ay patuloy na binibiyayaan ng ating Panginoon sa isang paanyaya, sa isang imbitasyon na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kanyang habag at kalinga at biyaya upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ang wika nga po ng mga sumusunod, ang imbitasyon ng ating Panginoon Diyos ay kaligtasan na naghahangad ng mabuti para sa lahat. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala at sure confidence sa walang hanggang buhay at maging sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus upang pagbayaran ang hinihingi ng kasalanan para mapalayang tuluyan ang tao. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kaaliwan sa isipan at puso ng tao. Kaya napakaganda po ang imbitasyon ng Panginoon Diyos sa atin. Kaligtasan na naghahangad ng mapabuti ang lahat ng tao. Ang imbitasyon ng Panginoon Diyos na kaligtasan ay nangangailangan ng pagbibigay niya ng kanyang sarili. Talaga namang mapapawaw tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Ayon po kay Apostol Pablo, ipinadama ng Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang naging paglilingkod ng ating Panginoong Hesus sa lupa hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay nagmuli ay hayagang pagpapakilala ng pag-ibig ng manlilikha sa kanyang mga nilikha. Kaya ating patuloy na pahalagahan ang isang imbitasyon ng Panginoon Diyos na Diyos ng pag-ibig. Ang imbitasyon ng Diyos ay kaligtasan na nangangailangan ng pakikilahok ng tao bilang kanyang kaagapay. Tayo po tinatawag ng Diyos upang makibahagi sa dakilang gawain ng pagligtas, lalo na sa ating kapanahunan. Ito ay isang dakilang pribilehiyo at hindi pabigat para sa atin. Tayo po ngayon na nakaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, na tayong lahat ay yumakap doon sa paanyaya ng Panginoon, na tayo ay lumapit, magbalik loob, magsisi at tanggapin ng Panginoon, ay nararanasan natin ngayon ang the joy of salvation. Ngunit tayo din po ay may bahagi na dapat nating i-share ang kaligtasan ito upang ang iba ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na kanyang kaloob na walang bayad. Dahil sa ating mga pananampalataya, bagamat tayo ay makasalanan, inibig tayo ng Panginoon, pinatawad at binigyan ng buhay na walang hanggan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Salamat sa pag-ibig sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po namin dalangin, Panginoon, kami din po ay maging channel of blessings para sa iba. Katulad ng aming lagi nababanggit, maging katulad mo kami saan man kami naroon. Panginoon, bless niyo po ang aking mga kapatid na ngayon ay papasok sa trabaho, sa paaralan. At i-bless nyo rin po, Panginoon, ang aming weekend na ito. Patuloy, Panginoon Diyos, na maranasan ang bawat isa, yung family bonding, kapahingahan, at yung aming paglilingkod, lalo na sa darating na linggo. Panginoon, dalangin din namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, ang iyong pong patuloy na paghipo sa bawat isa sa kanila, ang iyong pong lubusang pagpapagaling, ang maranasan ng aming mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin at ang aming sama-samang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Amen.
Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at salamat muli sa inyong pagsama sa buong sanlinggong ito o Mondays to Fridays na kayo po ay aming nakasama lagi sa mga online worship morning devotion. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Muli tayo humayo at maglingkod.